Naririnig ko yung kwento ng aking nanay at tatay na sila ay orphans and they were not treated nicely. Hindi sila nakapag-aral dahil wala silang nanay at tatay. So that burden ay nalagay sa aking puso. Hindi sa bahay na lang, magtitinda-tinda. Kapikit. Wala na. Kaliwa niya, pumupunta na sa kabila. Babanlag. Ganun. Hanggang tawagin na nga siyang dulin. Tapos papatidin nga yung ano niya, paglalakad niya. Every time na maghuhugot siya ng coins, nagkakalaglag yung baho niya, kakapain niya yung flooring, yung mga bata tatapakan. Tapos magsasabi ng bulag. Wala lang, okay lang. Natanggap ko na ganito talaga ang nangyari sa akin. Mag-ayo og kuan, mga daot nga mga TV. Hindi na ako kaayo kay dahil wala na'y kusog. Kinitanan atong hisgutan dinhilang sa kausaban, The 700 Club Bisaya. When was the last time that you were able to help somebody in need? Namili ba ka og tawo nga tabangan? Si Chris Valdez kay 11 anyos lang, pero bisan bata pa siya, volunteer na siya as a first aid and a hygiene demonstrator na daghan na kay siyang natabangan din sa Cavite, especially mga squatters and street children. Samtang si Arsenia usab kay lola na apan wa gihapon mohunong sa iyang pag-atiman sa iyang orphanage. These and more stories will prove to you that no matter what age you are, you can still make a difference. Mao kaniyang makit-an sa kinabuhi ni Arsenia Banyaga nga bisan labaw na sa 80 ang edad kay wala gihapoy hunong sa pag-atiman sa iyang balay sa Gupanan. Atong tan-awon kung nganong si Nanay Arsenia gianggaan og inahan sa mga nailo. Bawat tao ay nangangailangan ng kalinga at pagmamahal ng mga magulang. Para kay Arsenia, ang pag-ibig na ito ay nais niyang ibahagi sa mga naulilang kabataan. Nag-umpisa ang hangaring ito ni Arsenia noong siya'y bata pa lamang. Ito ay dahil sa nakuhang inspirasyon mula sa mga magulang na parehong lumaking ulila. Naririnig ko yung kwento ng aking nanay at tatay na sila ay orphans and they were not treated nicely. Hindi sila nakapag-aral dahil wala silang nanay at tatay. So that burden ay nalagay sa aking puso na someday I could help children like my parents. Noong 1966 ay naging isang worker si Arsenia sa isang ampunan sa Balubundukin ng Mabitak, Laguna. Talagang hindi ako nadestino doon, kundi tumulong dahil the need was great doon sa orphanage na yun. Talaga din na very poor ang kanilang situation. Yung management was not well handled dahil kukunti ang naghahandle sa mga bata. Upang mas lumawak pa ang kaalaman ni Arsenia sa bokasyong napusuan, nagdesisyon siyang magpunta sa Amerika para mag-aral. Nandoon yung seminary na Gordon Divinity School. And that's where I spent my 2 years schooling. It was my desire to further my studies, but these studies should be used when I'll be a missionary in my own country. Subalit habang nasa Amerika ay namatayan ng ama si Arsenia, naging mahirap sa kanya ang pagtanggap sa nangyari, lalo na't hindi siya makauwi ng Pilipinas. Hindi naman madali losing your father while you're away. And so of course it was hard, mahirap. I was not able to eat for 1 month. Wala naman problema, basta hindi lang pumasok sa akin yung unang food. All things went well. The Lord undertook. The help of the Lord was just sufficient in every need. Nakatapos si Arsenia ng doctoral degree sa religious education mula sa Gordon Divinity School. Pagbalik ng Pilipinas, dito na tuluyang nasimula ni Arsenia ang pagpapatayo ng isang bahay ampunan. Tinawag niya itong Grace Christian Mission. I went to the mountains. It was very painful. There was no food. There was almost nothing. And I said, this place is a hard place. But then the village captain said, sinabi niya sa akin na
Oo, ganyan nga. Pero nandito ang malaking pangangailangan eh. Sabi ko, ganun ba? And I prayed and the Lord gave me peace na doon kami. Kaya nag-work kami doon ng 23 years among the Dumagats. Sa kasalukuyan ay 40 taon na ang GCM at nakabase na sa Antipolo. Sa patuloy na pangunguna ni Arsenia sa ampunan, lumaki na ang bilang ng mga ulilang kabataan na kanilang inaalagaan. Nagkaroon din ng sariling paaralan ang GCM para sa mga elementary at high school na estudyante. Yung vision namin ay itong mga kalat-kalat na mga bata, wala silang pakialam sa buhay. It is our desire to see them someday responsible people. And our mission is to really present to them yung teachings ni Lord Jesus Christ. We praise the Lord. Almost all of our teachers are product of the orphanage. And it is a very great inspiration sa akin. Seeing your own children once upon a time, nasa home sila, pinapakain mo sila, they don't even know how to take a bath. Ngayon, mga responsible people na sila. Ako ay dumating sa ampunan nung ako ay 10 years old at doon ko nakilala si Jesus as my Lord and personal Savior. Ang nagpakilala sa akin noon, syempre ang aming mahal na nanay. Ang sabi nga namin sa kanya, ang tawag namin sa kanya ay ina ng mga ulila. Although wala ka naman talagang tunay na nanay o tatay, pero doon pinadaman nila sa amin na kami ay mahal nila. Noong ako ay nakatapos ng college, bumalik ako sa Grace Christian Mission. Technical school, 20 years na ako nagtuturo dito. Para mag-serve uli. Gusto ko kasing kung ano yung naranasan ko, ipadama ko rin sa ibang tao. Sabi ko, kahit tadta rin ako ng ilang beses, hindi ko kayang iwanan ang Grace dahil hindi ko kayang bayaran iyon. Tadtarin man ang buong katawan ko, hindi kayang bayaran yung ginawa nila para sa akin. 5 taon na po ako sa Grace Christian. Masaya po ko na nakapag-aaral po ko. Masaya din po ko na marami po akong kaibigan. Masaya po ako na nakapag-aaral ako kasi po gusto ko po paglaki ko maging teacher. Napapasalamat po ako kay Jesus na napapag-aral po ko dito at di po ako nila pinapabayaan. Pagkamat walang sariling anak sapagkat piniling hindi mag-asawa, walang kakulangang nadama si Arsenia sa buhay. Higit pa sa sariling anak ang mga ulilang kinalingan niya sa kanyang bahay ampunan. Every time I think about the mission work, lahat-lahat na isipin natin, lahat ng hakbang natin, in everything, God should be glorified. Siya ang may control, siya ang may gawa. Instruments niya lang tayo. We work together for the glory of God and for the advancement of the gospel. Sabi ko, malapit na dadating ang Panginoon. Sabi ko, we will give account on what we have done. Hindi sa bahay na lang, magtitinda-tinda. Musunod na! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban. Hindi sa bahay na lang, magtitinda-tinda. Titindahan na lang. Meron naman kaming maliit na lupa, alagaan na lang po namin doon, magtanim. Hindi ko pa naisip. May kapatid mo ko sa probinsya doon na lang ako nagkikitira. Magpa-relax na lang. You retire when you have the energy and the passion to do what you have always dreamt of.
Hindi yung uugod-ugod na ako, paano mo pa ma-enjoy yung time mo? May mga nakikinig sa atin na mga bata pa, na ngayon pala nag-umpisa magtrabaho at malalaki naman ang kanilang kita. Ngayon palang isipin nyo na yan, ano bang edad gusto nyong mag-retire? When you go into business, hindi retirement yun. Why? Gigising ka pa rin, intindihin mo pa rin yung papasweldo mo and all of that. So going into business, unless the business is really your hobby. Tayong mga magulang, kaya inanak natin ang ating mga anak, no? Para hindi natin sila pahirapan sa ating pagtanda. Kung gusto nilang tulungan tayo, it's because they love us and because they love God. Hindi natin i-burden ang mga kids natin. So how can we not do that, burden them, diba? Talagang plano, savings ka. Sabi ng mga financial experts, at least daw meron tayong 1 year sa equivalent savings. Yung lifestyle mo na high living, no? Kasi kaya ng sweldo mo, hindi na pwede. So, kailangan mag-downsize ka rin ng mga taste mo, ng pamumuhay mo, simple lang. Dapat meron kang pension plan, dapat meron kang memorial plan, health plan. Isipin mo lang kung ano may mga big ticket items. Meron ka ba bang hinuhulugang bahay? Kasi baka marimatay yung bahay. Hindi kayo pwede mag-retire. Kapag meron pa kayo pinapaaral na anak, mahirap-hirap gawin yon. Pag nag-retire ka, may time ka, di ba? Yung time well spent. Statistics show that yung mga nagre-retire from their work, tapos wala silang purpose, wala silang gagawin kung hindi matulog lang or whatever, in 5 years, either they get sick or they die. Tanungin mo sa sarili mo, ano ba ang purpose mo? Ano ba talaga ang nagbibigay sa'yo ng fulfillment? Hindi lang pera lahat o hindi lang achievement lahat. You retire from that and you start serving, the God of this universe, because that is where life, true life begins. Partner, sa dili pa kumuriak atong nindot kay nga advice nato no about retirement. Nalingaw di ko pag-ayo din sa Alta Cebu, which is more than just any resort, but it is a garden resort and at the same time usa ka convention center. That's right, partner. Ug dili lang kana ang kalingawan diri or swimming even, nasad sila gitawag nga cave diving. Something I've never tried before. Ug ang imong paborito nga therapeutic massage. Yes, definitely. You know how it is, partner, na ganahan mo tata magpamasahe, mo relax. These are some of the things that you love to do when you are retired already. So speaking of retirement, katong atong resource speaker nga si Malu Cervantes, daghan kay sa mga nuggets of wisdom nga gina-share. Unya, ang ako lang na ika-share sa mga televiewers nato is, don't retire when you're too old already. You have to be able to enjoy your youth. Kina namang lingaw-lingaw sa ta. Can you imagine, partner, kung mulaag ka sa Paris? Unya, tigong na kay ka, di nakakita sa Eiffel Tower. What a waste of life, di ba? Sayang kaayo. Or baka mo ato ka, musaka ka dito, makuya pa na ka to, abot tunga-tunga, no? Oo, kay taas kay kag blood pressure, di ba? Yes, so dapat gidi ay nga mo retire ta, kanang maayo pa nga atong lawas. Yes. Para sa partner nga, kana bitawang dili na ta magkanga-kanga or wala tay mahimo. But at the same time, ato pag yung mapadayon ang mga purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tinood gina, partner. You know, life is short, everlasting life is forever. And so while we're here, let's make the best out of it by making the use of what God has given us. Diba, partner? That's true, partner. Unya, dapat gudi ay partner nga, dili ta maghulat ugma nga magsugod ta og andam sa atong retirement, no? Mas maayo day nga atong sugdan karon pa lang. As early as possible. In fact, mo na akong pangutanan nimo, partner, kanusa man ang pinakamaayong nga edad, no? For us to start saving up for the future. Actually, partner, kinahanglan sa atong edad magsugod na. But if naay makatudlo nato nga earlier in life, makastart na, much the better. Labing maayo. Yes. In fact, partner, dunay isa ka organization no, nga nag-conduct ni sila og financial literacy program. Gitawag ni siya Blue Chip. Ilang ginatudloan ang mga batan on how to save and how to invest their money well. So atong lantaw ng ilang istorya. Masaya po dito. It's fun and hard at the same time. Masaya po. It's really educating. I'm having a blast. Ito ang nagkakaisang tugon ng mga kabataang nakilahok sa Blue Chip, isang financial literacy program para sa mga kabataan na ginanap noong ika-13 at ika-14 ng Mayo. Pinangunahan nito ng Victory Green Hills sa pakikipagtulungan ng Registered Financial Planner Institute o RFP. Blue Chip is more of training youth of today. These are new generations which has to learn about financial literacy, basically about savings, investments, time value of money, and also somehow
not to be mired in debts in the near future. Of course, these are between 13 to 20 years old, so we want to build a proper foundation for kids in terms of money management. Nilalayo ng programa na ipabatid sa mga kabataan na kaya nila maging financially literate sa murang edad. We wanted to tailor fit a program specifically for them. So it's basically basic savings tools, getting out of debts, and of course we wanted to give them a financial tool, which is what we call financial planning. Kasi at a young age of 13 to 20 years old, they can already invest with a very minimal amount of money that they have right now. Upang mas lalong magabayan ng mga kabataan, nagbigay ng kanilang mga advice ang mga financial experts na sina Randall Tiongson, Director ng RFP, at si Melvin Esteban, isang Certified Financial Consultant. Kasi ang mga bata ngayon, most often than not, their perception of money is binibigay lang ng parents sa kanila. So it's very easy for them to spend it, no? Very irresponsibly spending those money, no? So what we aim here is to make sure that we reverse that. We want to make sure that the kids become more responsible in handling money. Yan. Ngunit sa anong edad nga ba dapat magsimulang matutunan ng isang Pilipino ang tama at mainam na paghawak ng pera? Sa akin kasi there's no specific age. Sa akin, for as long as, number one, the child becomes interested in the concept of money, I already encourage them to start learning about it. Kasi getting interested in money, one thing, but understanding how it works is another thing. So yun ang gusto mong i-encourage sa mga bata. Ipinabatid din ng nasabing seminar sa mga kabataan ang kahalagahan ng disiplina upang magkaroon ng tinatawag na healthy cash flow o yung matibusay na pagpasok at paglabas ng pera. Upang mangyari ito, kinakailangan na mas mababa ang mga gastusin at binabayaran kumpara sa kinikita o sa pumapasok na pera at i-invest ang kung anumang labis na pera. While they're young, they need to know what's coming into them, like how to become better time savers and money savers because it's living through a fiscal crisis. Matutulungan po kahit yung mga bata pa lang na alam naman natin binibigay ng mga magulang nila ng pera nila para allowance lang nila, tapos matutulungan silang mas stretch pa yun para mas maging productive at makatulong din sa future. If you don't know how to spend your money wisely, in the future you would have a hard time on how to save money and how to budget everything. It's important for us youth na dapat nating malaman na hindi lang tayo dapat naglalabas kasi na para sa useless things, we must invest for our future. Ang pananaw ng mga kabataang ito ay isa lamang patunay na kahit sa murang edad ay dapat nang matutunan ang tamang paghawak ng pera. At ang mga programang tulad ng Blue Chip ay isang mahalagang instrumento upang maisulong ang ganitong layunin. Kapikit. Wala na. Kaliwa niya, pumupunta na sa kabila. Babanlag. Ganun. Hanggang tawagin na nga siyang dulin. Tapos papatidin nga yung paglalakad niya. Every time na maghuhugot siya ng coins, nagkakalaglag yung baho niya, kakapain niya yung flooring, yung mga bata tatapakan. Tapos magsasabi ng bulag. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba, minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Hello, Hong Kong! Mas convenient na ang pagtawag sa The 700 Club Prayer Center para sa mga kababayan naming nasa Hong Kong. May kasangga na kayo ngayon. Anumang problema ang hinaharap ninyo habang malayo kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Tumawag sa 317-54377 para sa inyong mga prayer requests, praise reports, o kung gusto ninyo ng kaibigang makikinig at makakausap. No long distance charge. Mas madali, hindi ba? Tawag na! Ako po si Christine Binti Santa Ana, 10 taong gulang. Ang hilig ko pong gawin ay mag-drawing. Bata pa lang, kinakitaan na siya ng husay sa pagguhit.
Sa katunayan, mula sa mga titik ng kanyang pangalan na Irvin ay nakapag-drawing siya agad ng bahay. Talagang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa kabila ng malabo niyang paningin. Nursery siya. Sabi nung teacher niya, bakit daw ganun magsulat yung bata? Ang dalas daw matusok ng pencil. Every time na magsusulat, hindi raw napupunan, lapit na pala nung pinapoint nung pencil sa mata niya. Kala lang namin dahil lang sa TV. Kasi kung manood siya ng TV, talagang tutok na tutok. Nang ipasuri sa ophthalmologist, nakumpirmang may congenital cataract si Irvin sa magkabilang mata. As long as the cataract is there, nakaharang sa paningin niya. So talagang hindi yun lilinaw. Yun. So the only way to make his vision better is really to remove the cataract. Almost legally blind yung vision niya eh. Operasyon ang tanging solusyon sa kondisyon ni Irvin. Subalit, hindi nila kayang tustusan ang mahigit 100,000 pisong gastos nito. Hindi ko kaya kasi unang-una, ang father niya, irregular ang dating talaga na wala akong trabaho ng time na yun. Umaasa lang ako sa paggawa ko ng chocolate. Yun ang tulong-tulong kami mag-gina. Dahil hindi napaopera ng maaga, tuluyan ang natakpan ng katarata ang mga mata ni Irvin at ito'y nakaapekto sa kanyang pamumuhay. Paningin niya, gano'n na, kapikit. Wala na, kaliwa niya, pumupunta na sa kabila. Babanlag, gano'n. Hanggang tawagin na nga siyang duling. Tapos papatidin nga yung ano niya, paglalakad niya. Every time na maghuhugot siya ng coins, nagkakalaglag yung baho niya, kakapain niya yung flooring, yung mga bata tatapakan. Tapos magsasabi ng bulag. Nakatatlong palit ako sa kanya ng salamin. Gagawin ng ibang bata, hahablutin sa mata niya. Siyempre, nandun sa kaharutan, kasama na yung laro. Damandam ako yung... Hindi niya makuhang umiyak. Upang makaiwas na lamang sa mga panunukso, ang paglalaro ng clay ang naging libangan ni Irvin. Gamit ang imahinasyon, umuhulma siya ng iba't ibang hugis ng hayop. Nakapanghihinayang ang kanyang talento kung tuluyan siyang mabubulag. Kaya naman pinagdarasal sa Diyos ni Christina na mabigyan ng lunas ang paghihirap ng kanyang anak. At dininig ng Panginoon ang panalangin ni Christina. Isa si Irvin sa nabiyayaan ng libreng operasyon sa isinagawang eye surgery mission ng Operation Blessing kasama ang Marikina Health Office, Ophthalmological Foundation of the Philippines at ng Asian Eye Institute. 100 pasyenteng may katarata ang natulungan rin ng misyong ito. Matapang na sumailalim sa 2 operasyon si Irvin. Nag-volunteer pa nga siyang mauna sa pila ng mga ooperahan. At makalipas ang ilang sandali, lumabas siya ng operating room na masigla. Nung magkasabay na ng lens na bago, doon na niya na-appreciate yung lahat ng kulay, lahat ng galaw niya. Parang lahat sinubukan niya nang gawin. Ngayon, nakikilala na niya ang tamang kulay tuwing manonood ng TV. At nakakabasa na kahit sa malayo. Mas ganado na rin siyang mag-drawing. Yung madilim po dati, ngayon po luminaw na po. Tapos di na po ako tinutokso. Hatid din ng Operation Blessing ang kagalingang pang-espiritual para kay Christina at Irvin. Sa pamamagitan ng counseling, nakilala nila si Jesucristo. At ang libreng operasyon ay patunay sa kabutihan ng Diyos. Ang laki-laking milagro. Kasi itong hindi ko in-expect eh. Kasi alam pong pag pinag-uusapan ng financially, alam ko mahirap ganun kabilis ibigay ng Diyos. Pero nitong kusang loob dumating eh. Salamat sa mga 700 Club members at sa mga sumuporta sa Operation Blessing. Ngayon, malinaw na ang pag-asa para kay Irvin na makamit ang pangarap na maging mahusay na artist at arkitekto paglaki niya. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing dahil tinulungan po nila akong maoperahan at sa Panginoon. Dahil binigyan po nila akong ng pangalawang buhay at pangalawang mata. Daghan kaayo tag mga batan-on or even mga adults nga sama kang Irvin nga talentado kaayo apan tungod sa ilang mga kapansanan wala kininila na maximize. Gusto ko mo offer og mga pag-ampo sa ato mga televiewers karon kung doon na magipamati sa inyong lawas.
Father, in the name of Jesus, daghan kaayong salamat, Lord, because Ikaw ang among ultimate healer. Ikaw ang pinakangilngig nga doctor, Father God. So Lord, I pray for everyone nga nananaw karon nga duna sila gipamati sa ilang lawas, nga imo silang ayuhon, Lord. I pray, Lord, nga kung unsa man ang nagdisturbo sa ilang paminaw, sa ilang gipamati sa ilang lawas karon, that you're just going to touch it right now in the name of Jesus. Lord, sa imong pulong niiyon ka nga by your stripes we are healed. So among gi-claim karon, Father God, sa ngalan sa imong anak nga si Jesus, nga kung unsa man ang gipamati nga sakit sa mga lawas, Lord, from gikan sa ulo hangtod sa tiil, Lord, sa among mga gipananaw karon, imo ning ayuhon, imo ning hikapon, Lord. Salamat kaayo, Father God. And I pray, Lord, that you're going to do miraculous healings right now in the name of Jesus. Amen. Kung doon na mo'y gipamati sa inyong lawas, if you have experienced miraculous healing, or if you want to know more about the ultimate healer that is God Himself, palihog og tawag sa among mga hotlines nga naka-flash karon sa inyong mga screen tungod kay doon na may mga trained counselors nga andam nga maminaw ug muampo alang kaninyo. Up next, mga istorya sa mga tao from all ages making a difference when Kausaban returns. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo og inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space Kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Wala lang, okay lang. Natanggap ko na na ganito talaga ang nangyari sa akin. Mag-ayo og kuan, mga daot nga mga TB. Hindi na ako kaayo kay dahil wala nang kusog. Musunod na, Good news! Sa lahat ng aming kababayan abroad, pwede na kayong magpadala ng inyong donasyon sa The 700 Club Asia sa pamamagitan ng iRemit. Walang transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa mga affiliates nito. Sa remitter application form, isulat ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang halaga ng inyong donasyon at huwag kakalimutang ilagda ang inyong pangalan. Kunin ang inyong official receipt bilang katibayan ng inyong donasyon. Be a blessing to our less fortunate kababayans and be blessed. Adrian and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Likas na masipag at mabait si Jose. Dahil sa angking mga katangian, siya ay pinaaral ng mga pare nung high school. Abot kamay na sana ni Jose ang makatapos ng pag-aaral. Subalit, ang pangarap na ito ay tila naging bato nang siya ay tamaan ng isang sakit na kung tawagin ay muscular dystrophy. Ang muscular dystrophy ay isang hereditary muscle disease. Pinahihina nito ang skeletal muscle at muscle cells, tissue at proteins ng isang tao. Sa sakit na ito, nagsimula ang pagnipis ng katawan ni Jose. Nang lumaon, naging limitado ang paggalaw ni Jose at kailangan na siyang manatili sa wheelchair. Wala lang, okay lang. Natanggap ko na ganito talaga ang nangyari sa akin. Mag-ayo og kuan, mga daot nga mga TB. Hindi na ako kaayo kay dahil wala nang kusog. Ang kapatid ni Jose na si Alma ang tanging nag-aalaga sa kanya. Umaasa na lamang si Jose sa kapatid na may maliit na koprahan. Hindi kami makabili ng medisina. Naawa naman ako sa kanya. At saka, hindi ko naman siya ma-first priority ko kasi may pamilya ako. May bahay ako. Lumipat ako dahil sa kanya.
Kung minsan, masabi ni Jun na, buti na lang, mamatay daw siya, ganun. Para wala na maalagaan. Bibiruin ko naman yan siya. Sabi ko, huwag ka munang mamatay, hindi ka na pa nakapirma ng mga papilis mo. Kasi iwanan mo kayamanan mo, yung ganun lang ba, para maano siya. Ganun lang yung ginawa ko sa kanya. Gustuhin man ni Jose na makapaglibang upang kahit papano'y maaliw ang sarili laban sa sinapit na karamdaman. Hindi naman ito maipasyal ng kapatid dahil sa bukod sa puno na ng kalawang ang wheelchair ni Jose, pudpud na ang mga unahang gulong nito at kulang na sa hangin ang magkabilang gulong. Ito ang wheelchair na gamit niya sa loob ng 15 taon. Pangit niya, magkatitanos na. Walang pera, hindi ko kabili ng bagong wheelchair. Yung gahi kayo, tuyukon. Kasama si Connie, aming binisita si Jose sa kanilang bahay dito sa Samal. Labis kong ikinatuwa ang pagtatagpo namin ito. Ako, na-sense ko lang kasi kay Alma na pagod ka na. Hindi naman. Hindi naman. Sorry, ma'am. Okay lang. Okay lang. Hindi na ako nagdalawang isip na lapitan at ipagdasal siya kasama si Connie. Even now, we thank you. In the name of Jesus. That healing has begun. In the name of Jesus. Aming sinurpresa si Jose ng isang bagong wheelchair upang sa gayon ay marating niya ang mga lugar na gusto niyang pasyalan. Hindi ko inasahan na makatanggap ako ng bagong wheelchair. Bigla lang dumating ba? Bagamat may kapansanan itong si Jose, hindi ito naging balakid sa kanyang pagiging masinop. Meron na kasi siyang nasimulang negosyo na junk shop, subalit kulang ito sa pondo. Kaya naman, sa pamamagitan ng Livelihood Assistance Program ng Operation Blessing, nabigyan natin si Jose ng panimulang kapital na 5,000 piso upang mapatakbo ang negosyo. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa Operation Blessing, nagitagaan ko bagong wheelchair. Malaking tulong, malaking pasasalamat talaga. Sinabihan ko the first of all, ma'am, sa Jesus talaga, sa Panginoon yun talaga, ma'am. Kasi na-wish kami noon, walang magbigay. Parang hulog ng langit talaga, ma'am. Daghana kay natabangan ang Operation Blessing, people like Mang Jose and many others like senior citizens, mga lolo ug mga lola. So for those of you na natouch aning nga programa and you'd like to help, you'd like to give a helping hand, be a member of Operation Blessing. All you have to do is give a small amount of 1,000 pesos. Miyembro na ka, unya daghan na kay kag matabangan. Simply give the people on the screens a phone call. Really quick right now. Kana mga numbers natin ha sa screen, give them a call and we would be so happy to receive your donations and your contributions. And remember, whatsoever you do to the least of your brothers, that you do unto Christ. Daghan pa kay mga ngingig nga sugilanon right here in Kausaban when we return. Darating na tao o bisita ako, ayaw ko ipakita. Ayaw mong marinig na kawawa naman tong batang to. Ayaw marinig ng isang ina yun eh. Galit ako kay Lord for 2 months. Anong kasalanan ko? Ba't niya ako ginanito? Musunod na! Una pa napakaon sa Operation Blessing ang 5,500 kapin nga tawo biktima og bagyong Frank sa Aklan o nakadawat og maanindot na paghihom gikan Canconi ang mga bata sa lagyo na barangay sa Davao. Una pa miagos ang limpyo nga tubig sa poso ngadto sa mga Dumagat tribe sa Montalban. O gitugyan sa atong mga kaigsuunan ang ilahang kinabuhi kay Jesus. Ay hapa madad-an ang bisan kinsa. Ikaw na among taga-suporta at miyembro sa 700 Club, dalit namo ang matud-anon pagpasalamat sa tanan nga kaigsuunang inyong natabangan. Kung dili pa ka miyembro sa 700 Club, tawag na og apil sa pangalagad sa Ginoo sa atong nasod, arong ipadayag ang iyang gugma sa tanan. Isip usa ka miyembro, makaalagad ug makapakaong ka sa mga kaigsuunang biktima sa bagyo. Gira, matabangan nimo ang mas nanginahanglan. Ug maisangyaw pa nimo ang gugma ni Jesus sa tanang nangawad-an ug paglaom. Isinilang si Ana Carmela na baluktot at paralisado ang mga paa at kamay.
1 in a million din yung case ni Ana. Pag may darating na tao o bisita ako, ayaw ko ipakita. Ayaw mong marinig na kawawa naman tong batang to. Ayaw marinig ng isang ina yun eh. Galit ako kay Lord for 2 months. Anong kasalanan ko? Ba't niyo ako ginanito? Ano talaga ang sakit? Every time na nag-iisa ako sa kwarto, iiyak ako. Nakita ni Nila sa buhay ni Job na kahit ito'y makadiyos, ay humarap din sa matinding pagsubok. Matapos ang 2 buwang paghihinagpis, isinuko na niya ang sitwasyon sa Diyos. Right after crying, I heard that silent voice. Iiyak mo man yan sa balikat ng lahat ng tao sa buong mundo, walang mangyayari sa'yo. Bumalik ka sa akin. So that was the turning point. Parang nabunutan ng tinik si Nila ng buong puso niyang tinanggap ang sitwasyon ng anak. Bagamat malaki ang gagastusin sa lingguhang therapy ni Ana Carmela para maidiretso ang paa at kamay, nagtitiwala si Nila na ang Diyos ang siyang magpupuno sa pangangailangang pinansyal. Sa paglaki ni Ana Carmela, pansin na agad ng kanyang pamilya ang pagiging bibo at masayahin, kaya't patuloy pa ring binabagabag si Nila ng kanyang konsyensya. Nung magsi 7 years old na, kailangan sabi ko mag-aral nito. Sabi ko baka pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin, yung ipinagkatiwala namin sa iyong anak, normal yun. Bakit mo ibinuro sa bahay? So with that, I tried to look for school. Matapos ang ilang paghahanap, nakipagsabayan na rin si Ana bilang ordinary student. Sa kanyang pag-aaral, naging malinaw kay Ana na hindi siya normal kung ikukumpara sa ibang bata. In-accept ko na lang po talaga. Kasi bakit ka pa magmumukmuk dyan sa isang tabi, wala ka namang magagawa, yun na yung binigay sa'yo ni God, diba? So, much better kung tatanggapin mo na lang kung ano yung binigay sa'yo ni God. Minsan nga po yung mga bata, nitatanong, bakit ka naging ganyan? Ano yung sinasabi ko po? Sabi ko, nahulog ako sa hagdanan, kaya wag kayo malikot para hindi kayo maging ganito. May mga bata rin na siya'y binubuyo dahil sa kanyang kapansanan. Pero ang nakakatuwa kay Ana ay nagiging kaibigan din niya ito bandang huli. Ako nga po actually advisor nila. Minsan po kapag nag-give up na po sila sa problema nila, sabi ko, idasal mo lang yan, ginaganon ko na lang sila. Sabi ko, diyan naman si God, hindi ka naman pababayaan. Bukod sa mga kaibigan, naroroon ang mga tropeyo ng tagumpay. Graduate si Ana na valedictorian sa grade school at salutatorian naman sa high school. Kasabay din ito ang pagkapanalo niya ng iba't ibang medalya sa larangan ng pakikipagtalastasan at awitan. Mataas talaga ang IQ niya. I just provided the environment na lumabang ka anak, makipag-compete ka. Nakikita ko kasi si Ana, pag nagsusulat ng nakadapa siya, mabilis. Pag nakaupo sa wheelchair, bagal, hindi halos makausad. So, I talk with the school administrators. Pwede ba ako magdala kami ng mesa? Kung hindi po ako dadapa ng ganun, paano po ako makakapasa at saka makakagraduate? Kaya po din ako nag-aaral para sa family ko. Iniisip ko na rin kaya sila gumagastos ng ganyan para magkaroon na akong future. Ang sakripisyo ni Nila, pagtutusto sa pag-aaral ng mga anak at pagkalinga sa espesyal na pangangailangan ni Ana Carmela ay nadagdagan pa nang ma-diagnose siyang may stage 4 breast cancer noong 2006. Sa likod ng tagumpay ng mga anak ay 16 na taong ininda ni Nila ang sakit para makapagtapos ang mga anak. Ayoko naman matigil sila sa pag-aaral. Hindi na ako magpapagamot muna. Total, may Diyos na mabait. May Diyos na pwede mong hinga ng tulong. Naku, ang dami sa akin nanunumbat, ba't ko pinabayaan? Sabi ko sa kanila, alam niyo ako, hindi ko kinoconsider na mali yung desisyon ko kasi ang binunga maganda eh. Ang sakripisyo ay napalitan ng biyaya. Nakapagtapos sa mga anak, ang panganay na si Marites ay 11th placer sa pharmacist board. Ang sumunod na si Rosel ay graduate sa kursong HRM at si Ana Carmela ay nasa kolehiyo na rin at kumukuha ng BS Psychology. Fortunately for me, hindi na ako inopera kasi nagsugat nga yung breast ko. So in the process, natunaw na rin siguro nung nawala na. And now, it's about time naman na yung sacrifice na binigay niya, kami naman yung mag-sacrifice ngayon para masuklian namin lahat ng nagawa niya. Pero mayroon pang isang sikreto si Nila kung bakit patuloy ang biyaya ng Diyos. Kung kailan ako nagkasakit, sis, doon ako nag-tights. Sabi nga,
and it will be open. You ask and it will be given. Ang hindi pagtalikod sa responsibilidad at ang pag-encourage niya kay Ana Carmela na wala siyang kaibahan sa ibang bata ang nagbukas din ng pintuan ng pagpapala. Hindi po nila ako kinulong. Tapos natanggap po nila ako kung kahit ganito ako. Sobrang thankful ako. Yung may mga anak silang katulad ko, wag nilang, if ever, wag nilang mamaltratuhin, wag nilang itatago. Gift po yan ni God sa inyo, sa mga parents. So dapat, kapag binigyan po kayo ng ganyan, mahalin niyo po siya ng buong buo. May mensahe din na gustong iparating si Ana sa mga batang may kapansanan. Mas maganda kung tatanggapin niyo na lang and enjoy your life. You should think positive things. Without you, God, these are impossible to happen. Without you, our world will be filled with darkness. So I offer you my life, my days that I spent here in this world. There's nothing more I want because you give me everything. Once again, I thank you, Lord. Pagkanindot yun sa istorya, partner, no? Very inspiring ang story nila o ni Ana. Even if dako kay slag age gap as mother and daughter, both of them were still able to make a difference. Yes. Unya, what's so amazing, partner, is sa sitwasyon ni Ana nga kung tan-aw nimo sa tinawhanon nga pananaw, murag wa na gid siya paglaom sa kinabuhi. But then despite sa iyahang physical disability, ning excel gid siya pag-ayo sa iyahang eskwelahan, and she made her mom proud. That's Unya true. naka-encourage pa gid siya sa katong mga classmates niya nga mas whole pa niya physically, so she really made the difference. Unya, she was able to do that because she gave her life to the God who is able to make a difference in any person's life, maski unsa pa na kaubos or maski unsa pa ka-damage ka. That's true. Just like the life of Daniel, partner, na gi-offer niya ang iyang kinabuhi is Ginoo, gi-dedicate niya o niya ang Ginoo kay daghan kay blessing nga gi-pour out sa iyang life. O niya nahimo siya maayo sa iyang gipang pambuhat, no, para sa kaharian at that time. And so maybe there are people out there, partner, na ganahan sa na mapareha ni Ana or ni Nila. Now, whatever age you are, never use your age as an excuse to be excellent for God. Maybe natay mga televiewers din ha, partner, na they're looking for that one touch from the Lord na mulambo pagyud ang ilahang kinabuhi. There are people like that watching today, partner. Yes, and we would like to pray for them, partner. Gusto nato sila hatagan ng opportunity nga maila-ila ang the only one true God who is able to make a difference in their lives, so that in turn sila pod makahimo og difference sa mga kinabuhi sa That's ubang right. tao nga nagpalibot nila. So let's join me as I pray with you. Father, in the name of Jesus, we know, Lord, nga you are an excellent God. Ikaw ang Ginoo nga capable nga mo make og difference or kausaban og kabaguhan sa among mga kinabuhi. Lord, nagpaduol mi kanimo karon, mangayo mi pasaylo sa among mga kapalpakan sa kinabuhi. Sa mga panahon, Lord, nga kami lang yun ang nagbuot-buot sa pagpadagan sa among kinabuhi. Lord, I surrender all to you. I admit, Lord, that I have sinned and I have offended you so many times. And I know, Lord, na ang akong kinabuhi naara gyud sa imong mga kamot. Makapadagan man ko sa akong kinabuhi, Lord, sa akong kaugalingon nga kusog. But for it to become excellent. But for me, Lord, to be able to make a difference in the lives of others and impact them for eternity, I need to have you in my life. So, Father, in the name of Jesus, I invite you into my life right now. I open my heart, I open my life to you, and I willingly invite you to become my Lord, my Savior. Ako kang giimbitar, Lord, nga mahimong tigdumala, mahimong boss, mahimong amo sa akong kinabuhi. Because honestly, Lord, I really cannot do it on my own. So Lord, I receive you right now. Ug sugod karong adlaw, akong gitugyan ang pagdumala sa akong kinabuhi dinha nimo. Tabangi ko, Lord, nga manginabuhi ko in such a way nga magtuman gyud sa imong will. Tabangi ko, Lord, nga mahimo kong flexible, mahimo kong obedient, mahimo kong matinud-anon, O God, masinundanon sa kung unsa man ang imong ipabuhat sa akong kinabuhi.
Lord, I want to make a difference in the lives of others. But first of all, Lord, I understand that I need you to make a difference in my life. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Salamat for this opportunity to come to you. This I pray sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung giampo na ninyo, tuuhi kani. Because Jesus Christ is now Lord and Savior of your life. Naipagbago sa imong kinabuhi. In fact, partner, we'd also like to take this opportunity to honor si Nila because we found out that she has went away to be with the Lord already. And what a way, partner, to leave a legacy, no? Yes. My goodness. Nindot kayong iyang gibiyaan sa iyang mga anak, dili lang sa iyang mga anak, but for us ug sa ato mga televiewers karon. We challenge all the mothers out there, mga parents na no matter what age you are, dako kay kag difference that you can make to the next generation. And don't wait until it's too late because today is where it all begins. Yes, and if you prayed with us, please pahibaw ami. Please type oo space kausaban o palihog isend sa mga numbers nga naka-flash karon sa inyong mga screen o kung duna pa mo'y kinahang gusto nga ipangutana. I mean, kung duna mo'y pagduda sa inyong pag-ampo nga gihimo, kung duna mo'y mga questions, kung nanginhanglan mo giya ug encouragement, palihog og tawag sa among toll-free hotline that is 1-800-1888-8700. Doon namin nga-train, well-trained counselors nga andam nga maminaw sa inyong mga istorya. Og sa mga tao nga hilig jud kay sa Facebook nga pirmi lang jud naamo din ha, we would like to let you know na naasa mi din ha sa Facebook. You can reach us through Kausaban, the 700 Club Bisaya. Nya palihog lang, please like us. Unya partner, nakadungog naman ta aning UP concert chorus, no? O kaning famous kaayo nga madrigal singers. Right. Pero doon na tayo wala na ilhan, doon na 20 ka unknown. Wala gyud na ilhan nga mga bata, Virtually partner. unknown. Nga ning kawat gyud sa mga kasing-kasing sa mga judges, choir judges diha sa Austria. Unsa ka kangingig ang Las Piñas Boys Choir? Let's find out what their story is all about. Kilala ang Las Piñas sa bamboo organ na ginawa pa noong 18th century. Nag-iisa sa buong mundo. Lahat ng parte nito ay yari sa kawayan maliban sa mga metal pipes. Ngunit alam niyo ba na ang Las Piñas ay tahanan din sa paghubog ng mga boses? Sila ang Las Piñas Boys Choir na first time sumali sa international competition na ginanap sa Graz, Austria. Piyesang required, ganito, ay, kaya natin yan. Sige, why not? Try natin. Kasi kinakanta na yan ng mga bata. Na-excite po ako at the same time, nervous po ako. Sobrang daming course po na magko-compete. Kaya po, nababawasan po yung chance sa aming manalo. Maliban dito, nag-alala din ang grupo sa klima. Punta kami doon summertime. Pero alam naman yung pag summer doon, minsan sa morning, o lalo pag it's raining every day, lumalamig din. Sabi nga namin na ako pag may magkasakit, ay baka hindi na tumunog yung choir. Nung opening ceremony na po, doon po namin naramdaman yung sobrang tension po. Yung contingent po namin, 20 lang po kami. Eh yung mga kasama po namin, 40, 60 more, yung isa pa po, 80 pa po. Outnumbered po kami. Dehado man sila sa numero, tinatagan nila ang kanilang pananampalataya. Isang pagkakataon yon upang ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Whatever we do, sinasabi ko sa mga bata, yan, importante na you sing for the Lord. Isipin na ninyo na ang nasa background ninyo, si Lord. Habang nagpe-perform po kami, pinagpe-pray ko po kay God na ilabas po yung best out of us po. Of the World Choir Games in Category 1 for Children's Choirs. Las Piñas! Nung tinawag na yung ay talaga yung mga choir members, tayo ang takbo sa stage. Di po ako makapaniwala kasi po ang dami nga pong choir tapos kami pa po yung nanalo. Sobrang saya ko po nun.
pinaakyat po kami sa stage nun. Tinaas po yung flag ng Philippines. Tapos habang kinakanta po namin yung national anthem, ako po, nagpapasalamat na po kay Lord. Yung blessing na papunta sa Grace, sa dagdagan pa po na blessing na pagkapanalo. At sa mga nais ding sumali sa international competitions, may payong binahagi ang Las Piñas Boys Choir. Dapat po palagi po pagsabayin po yung yung pagsisikap po ng mabuti, saka po yung faith po kay Lord. We do this as thanksgiving sa mga talents na natanggap namin sa Panginoon. So we sing praises to the Lord. Ngayon, dagdag sa bamboo organ, may pagmamalaki ng Las Piñas sa buong mundo ang Las Piñas Boys Choir, dala ang tinig ng pananampalataya kay Kristo. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo ug inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausapan ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Sa kabila ng tinatamasang pagkilala at tagumpay, saludo si Kuya Efren kay Chris. Ako yung humahanga sa kanya eh. Kasi, kumbaga, wala sa kalingkingan nung experience niya yung na-experience ko eh. Yung life niya talagang sabihin ganun ka-traumatic. Pero kung gaano siya nag-move forward, bumangon ulit, yung tatag ng loob, yung kabutihang asa, lalo na yung pananampalataya sa Diyos. Talagang malaki yung naging impact sa akin personally. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Ako po si Chris B. Valdez po, 10 years old po, pinakabatang volunteer po ng Dynamic Teen Company po. 4 na taon ng volunteer si Chris sa grupo ng Dynamic Teen Company, ang grupong nakilala sa Cariton Classroom ni Efren Peña, Florida. Trabaho ko po sa Dynamic Teen Company. Ako po yung nagtuturo po ng hygiene demonstrator po, kung paano po yung tamang paghugas po ng kamay, yung pagsisipilyo at pagpapaligo. At nagagamot po ako ng sugat ng mga bata po. Buong pusong ginawa iyon ni Chris sa mga kapwa niya bata. Dahil isa rin siya sa mga batang taga-dump site na dating tinutulungan ng grupo ni Efren. Dati po, ako po yung tinutulungan po. Ngayon po, ako na po yung tumutulong po. Masaya po dahil nakakatulong po ako sa kapwa ko po bata po. Ano naman kaya ang masasabi ng ating 2009 CNN hero na si Kuya Efren kay Chris? Grabe, malaking pinagbago niyan. Dati kung sarili lang iniisip niyan ngayon, hindi lang, una pa yung iba ang bata kaysa sa kanya. Ang ginagawa niyan ngayon, nagtitinda yan ng candy sa church, sa school, sa mga kaibigan. Tapos nag-iipon yan simula January hanggang November. Tapos pagdating ng December, babasagin niya yung alkansya niya, yung mga inipon niya. Tapos bibili siya ng mga tsinelas saka regalo. Tapos sa December 26, birthday niya yun eh. So pag December 26, tuwing araw ng birthday niya, pupunta siya sa kalye. Dala-dala niya yung mga tsinelas na yun at regalo, bibigay niya sa mga children. Sa kabila ng tinatamasang pagkilala at tagumpay, saludo si Kuya Efren kay Chris. Ako yung humahanga sa kanya eh. Kasi, kumbaga, wala sa kalingkingan nung experience niya yung na-experience ko eh. Yung life niya talagang sabihin ganun ka-traumatic. Pero kung gaano siya nag-move forward, bumangon ulit, yung tatag ng loob, yung kabutihang asa, lalo na yung pananampalataya sa Diyos. Talagang malaki yung naging impact sa akin personally. Yung naging impact sa akin yung buhay ni Chris.
may mensahe si Kuya Efren sa kanilang youngest volunteer. Ikaw yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon, yung mga ginagawa mo kahit bata ka. Di mo hinayaang maging hadlang yun para pagbigay ka ng ambag sa lipunan, sa mga bata rin na kagaya mo, katulong sa iba kahit mahirap ka sa mga pinagdaanan mo. Nakita namin kung gaano ka bumangon at ngayon ibinabalik mo sa iba. Talagang it's really inspiring. Ito naman ang mensaheng nais iparating ni Chris sa mga bata at maging sa kanyang hinahangaang bayani. Ang pangarap ko po paglaki ko po maging teacher po, kagaya po ni Kuya Efren po. Ang mensahe ko po sa mga batang nawawala na po ng pag-asa, huwag po sila bumitiw po. Magbasa po sila ng libro palagi po at sana po maging mahigpit po yung tiwala po nila kay God po. Inspiring kaayong istorya ani ni Chris Valdez, partner. Can you imagine? 11 anyos lang, pero daghan na kay siya na-achieve compared to people 3 to 4 times his age. Which reminds me, partner, of one of my favorite verses of all time na nag-ingon sa 1 Timothy chapter 4, verse 12 na, do not let anyone look down on you just because you're young. In other words, ayaw gamita ang imong pagkabatanon as an excuse. Instead, gamita na siya rason na mahimo kag ehemplo in terms of your speech, in terms of your actions, ang imong deeds, ang imong kasing-kasing, everything about you, himuo na siya as an example to other people who are believers aron ma-inspire sad sila. Contrary na partner sa atong naandan bitaw nga mo ingon ginikanan ayaw sa oy kay bata pa kaistanan. Pero based on what the Bible said nga we are encouraged di ay to do something about our talents and to help other people irregardless kung bata pa ka or mas labaw pag yun og tiguwang ka no dako nag expectation. Unya naasay gisulti sa Proverbs 3:27 partner nga ayaw kuno ihikaw ang imong tabang sa uban kung if it is in your power to give it. So kung kaya nimong buhaton, kinahanglan nga imog yung ihatag, imog yung buhaton. That's right, partner. Ug sa NIV, what it says is do not withhold any good. If you are able to do it, give what is good to other people. So whatever status you are in your life, young or old or anywhere in between, never withhold what is good to other people. Do good starting today. And that's why nagaingon sa Proverbs 3:27, ayaw pag-ihikaw ang kaayo gikan kanila diin kini gikinahanglan. Sa diha nga kini anaa sa gahom sa imong mga kamot ang pagbuhat niini. And in the New International Version, it says, do not withhold good from those who deserve it when it is in your power to act. I-note na to partner nga kaninga verse does not only apply to a certain group of people, pero mo-apply ni siya para nato tanan. Yes. Whatever status you're coming from, whatever age bracket you are, for as long as makaya gyud nato na mo buhat og maayo, we have to do it. Agree gid ko ana nimo partner unya do not tay i-share no gikan sa the message nagaingon, never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. Amen. Remember, we should always be God's hands and feet. And with that, kami ni Ivy, nagpasalamat mi sa Alta Resort Cebu and Convention Center. Thank you so much for hosting us in today's episode. Nalingaw mi, and I'm sure our televiewers had a great time as well. And finally, from all of us here in Kausaban, to the young and the old who are watching, we say, be a blessing! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban!